Nakakuha kayo ng CCTV kopya, tama? July 23 na aksidente ng iyong ama sa may Banawe, Quezon City. Binibigyan naman siya ng sinasabing due process, but apparently 2 beses niya na disregard yung inyong invitation or notice for investigation because this is something serious. Initially, sir, na-file na natin sa prosecutor's office, andyan na ang pulis sa kanyang doorstep, ini-ignore niya lang. Dalawang bagay yan. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa o talagang feeling niya, he's above the law na hindi kaya ng Quezon City na ipin down siya sa kaso. Nagkakamali siya doon, sir. Kung talagang wala kang kasalanan, dapat nagpapaliwanag ka na. Nagtatago ka eh. Huwag ka mag-alala. Makukuha mo rin yung hustisya. Hihingi po ng tulong sa hashtag ipabitag mo sa kadahilanan ng aking ama po ay na-hit and run noong July 23, 2023. Nangyari po yung oras ng incident nung 4 o'clock, sabi po sa amin is dadalhin na daw po si Papa sa General Hospital. So, nung sumakay na po agad kami doon, pumunta po kami sa General Hospital, then nakita po namin na si Papa daw po ay dead on arrival na daw po, sabi ng doktor. Noong July 26 po is nagkaroon na po ng first notice of investigation. So, noong July 29 din po ay nagkaroon ng second notice of investigation. Ang nangyari po ay wala pa rin pong response yung may-ari ng sasakyan na parang wala po siyang pakialam. After po nun is nalaman ko po kasi na merong CCTV doon sa may Anda Motor. So, nung gabi po na yon is bigla po ako nag-chat po doon sa Anda Motors. Nagbabaka sakali po ako na makahingi po kami ng CCTV dahil nga po gusto po namin na meron po kaming panlaban na ebidensya laban po doon sa nakabangga po kay Papa. Noong Tuesday ng umaga is nag-chat po sa akin sa Messenger yung chinat ko po na page ng Anda Motor. So, sabi daw po doon is pwede ko daw pong tingnan. So, dali-dali ko pong sinabi po yun sa pamilya ko at pumunta po kami agad doon. At doon na lang po din namin nalaman na meron po palang CCTV footage at doon din po pala mismo naganap yung insidente na na-hit and run po ang aking ama. Sana po ay matulungan niyo po ako, Sir Ben, na mabigyan po ng hustisya ang aking ama. Nakakuha kayo ng CCTV kopya, tama? Nagamit ba to ng mga investigador para dito sa kaso ng tatay mo? Na-submit po namin sa may police po na humahawak po ngayon ng kaso. Kita ba sa CCTV kung paano nabangga at plate number ng sasakyan? Yung CCTV po kasi is, nakita po yung sasakyan po mismo doon. Bali, yung plate number po kasi is malabo po siya. So, hindi po totally makita yung plate number po. July 23 na aksidente ngayong ama sa may Banawe, Quezon City. Papunta sana ng biktima sa Quiapo Church para magsimba, subalit nahagip ng isang itim na Fortuner. Naisugod yung iyong ama sa ospital, subalit dead on arrival. Ayon sa mga saksi na nakausap ng mga pulis, Quezon City, isang Fortuner na may plakang nakabangga sa biktima. Sa record ng nakuha ng mga investigador ng QCPD, ang sasakyan ay nakapangalan kay nagpadala ng una lahat, mga boss, alamin po natin dito, yung padala ng first notice ng mga pulis po natin kay Quezon City, pero hindi raw ito nagpakita sa police station. July 29, napadala ang second notice through LBC. Wala pa rin response. Ngayon, August 4, nag-file na si Leslen ng laban dito case laban kay at medyo binibigyan siya ng pagkakataon na para maimbestigahan pero hindi napapakita. Ano ba magagawa ng ating mga polis? So, kakausapin natin ngayon ang District Director ng QCPD, Quezon City, si General Nicolas de Torre III. Andito po kasi yung anak po ng biktima ng hit and run pero nag-iimbestiga yung ating polis. Ang problema, doon po sa 2 notice na patawag doon sa umano'y suspect sa hit and run, pagmamayari ng sasakyan, padala po yung ating notice of investigation. Ito pong binabaliwala po ng suspect na first and second notice para notice of investigation, di po nagpapakita. Ano pong sunod na hakbang na magagawa po ng ating police, sir? Initially, sir, na-file na natin sa prosecutor's office ang kaso na yan, sir, noong August 4. At inaantay natin ang warrant. Pero habang inaantay natin ang warrant na ibibigyan ng prosecutor ng
pag isinampa ng prosecutor's office sa korte ang kasong ito, nakikipag-coordinate tayo ngayon sa LTO para sa summons na ibibigay doon sa may-ari, sa registered owner nitong SUV na to. Pagkatapos, sir, kung hindi siya ignore niya rin ang summons na ipapadala ng LTO, ipapakancel muna natin ang registro nitong sasakyan na to para hindi niya magamit at apply natin ng search warrant if ever kung ano man ang appropriate siya. Okay. So in other words, nag-aantay na lang po kayo, General, dito sa hakbang na gagawin ng Prosecutor's Office kung sila ay maglalabas ng arrest warrant? Something like yes, that? Yes, sir. Arrest warrant po yan, sir. Kasi reckless imprudence resulting to homicide yan, sir. Okay. Sir, mukhang may testigo rito, General. At the same time, nakuha na ng plaka. So dito sa parting to. Okay. May testigo yan, sir. Kaya nga na-file natin sa prosecutor's office at nakuha din ng plaka. At alam na natin ang pangalan ng may-ari niyan. Yun nga, sir, ang isinomo natin, binigyan natin ng pagkakataon na magpaliwanag. Kasi ito naman, sir, isang kaso na aksidente ang pagtingin ito ng batas, sir. So, may insurance naman sana na magpo-cover niyan. Pero kung sila ay magmatiga, marami namang paraan para sila ay mapuwersa na harapin ang kanilang ginawa. Ang problema lang to dito, sir, hindi man lang sila tumigil, hit and run, which basically nakapatay, sana man lang to check kumusta ba, nadala sa hospital. The mere fact na tumakbo ka, yun pong pananaw ng iba, that's bordering to, intentionally, imposible naman di mo nasagasaan kung may mga testigo. Mabuti na lang kamo yung ating police sa QCPD, sir. You're going the extra mile to do all this. Dito kasi, ikaw na mismo ang district director, taking care of business to make sure na intindihan ng mga taga-QC pag nangyari sa QC krimen, instantaneously, tulad ng ginagawa ninyo doon sa QC 122, malaking bagay po ito, sir. Malaking bagay. Okay? Salamat, sir, sa pag-recognize yan, sir. Sa ngayon, sir, talagang hindi natin papabayaan yan, sir. Kasi pag lumabas ang warrant yan, sir, may mga additional, sir, na investigasyon na ating ginagawa. At pag nakita natin na may intensyon na talagang alam niya na nangyari at ang aksidente at iniwala niya pa, separate case yun, sir. Ipa-file din natin eventually sa kanya yun, sir. Okay. So, nag-aantay na lang tayo, sir, sa prosecutor's office kung paglabas ng warrant. At the same time, ito naman, you're working dito naman, side by side with the LTO para makansila yung kanyang lisensya na hindi niya na magamit yung sasakyan, sir. Opo, sir. Hindi lang naman tayo, sir, maging passive na maghihintay tayo ng gagawin ng prosecutor's office. Habang naghihintay, sir, may ginagawa tayong ibang hakbang para unang-una, sir, talaga ang gusto ko rito, ang directive ko kay Colonel Doitero ay i-seize ang sasakyan, sir. We have to seize the vehicle and take into custody of that para maimbestigahan ng maayos, sir. So, sa ngayon, binabantayan namin, sir, ang bahay nung suspect. Pati yung tao, sir, pinapasurveillance, sir, kaya mas nakabubuti sa kanya na ito, sa tingin ko, may solusyon pa naman to sa kanya. Pero kung gusto niyang hardball, Quezon City is ready to play hardball with him just to give justice to the victim of this case, sir. Sir, pwede ba kayong manawagan ba dito sa umano'y baaring sinasabi niyo, binibigyan naman siya ng sinasabing due process, but apparently, 2 beses niya na disregard yung inyong invitation or notice for investigation. Is there any possibility na pwede kayong manawagan, sir, dito sa sinasabing umano'y suspect natin dito until further inaimbestigahan siya because this is something serious? Manawagan na po kayo, General. Opo, sir. Totoo po, sir. Hindi ko na po siya papangalanan. Alam niya po ang kanyang kung sino siya. Alam na rin ng kanyang mga empleyado, ng kanyang gwardiya dyan sa kanyang tindahan kung sino siya. At alam niya naman na andyan na ang pulis sa kanyang doorstep. Ini-ignore niya lang, feeling na anong bagay yan. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa or talagang feeling niya he's above the law na hindi kaya ng Quezon City na ipin down siya sa kasong to dahil nakahit and run siya. Nagkakamali siya doon, sir. Marapakarami ng ating paraan para siya ay mapagbayad at mapanagot sa ginawa niyan to. Kung hindi siya madali dyan, sir, sa tingin niya, hindi niya madali dyan sa criminal case, administrative, sir, saka sa supervisory functions ng LTO sa kanya, sir. Hindi siya makakaligtas dito sapagkat ang kanyang sasakyan ay naplakahan. Maliwanag naman ang video. At pagtat ng video ang Quezon City. Sa ngayon, sir, ay nasa direksyon na kami ng papunta ng kanyang bahay sa pagbabacktrack. At sigurado ako makakuha kami ng footage kung saan siya ay pasakay pa lang sa kanyang sasakyan. Sa dami ng sasakyan ito, sir, sa dami ng mga CCTV sa Quezon City, ay makukuha ito, sir. Just a matter of time.
Okay, nakita ko naman sir kung paano nyo ginagamit yung teknolohiya for the purpose na talagang pagsilbihan ng taong bayan, particular sa mga QC residents. Nakita ko po yan, yung hindi ko nasasabihin dahil kabisado ko yung communication system tsaka yung other technology na makukuha na susundan ng mga sasakyan with the sake of really following after those mga culprits of any crime committed intentionally or not. Mananagot sila, sir. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo, General, sa iyong time na ikaw na mismo nagbibigay ng kasiguruhan dito sa kasalukuyan ay anak po ng biktima. General, maraming salamat. Alam ko hindi perfect ang ating investigasyon na ginagawa sa ngayon. We're trying our best really to patch up kung ano man ang mga naunang kakulangan ng ating mga investigador dito, sir. Okay, sige. Thank you, General. Okay? Okay. Salamat, sir. Salamat. Okay, Salamat. okay. Meron silang teknolohiya sa itaas, milipad. Naintindihan mo ba? QC lang yun. At pag na-subject ka na, naplakahan ka, sa himpapawid, kinukontrol, naglilipad sa buong Quezon City. Okay? Po. Yang putok sa buho na yan eh. Gusto tuktukin ang ulo niyan eh. Pisot pa yan eh. Hindi pa siya totoong mga nakikipagsubukan yung lintek na suspect na to. Ayaw kong pangalanan, ano? Pero pag nahuli to at makatikim, hindi nagbibiro dito ang QC. Alright? Huwag ka mag-alala. Makukuha mo rin yung hustisya. Kung minsan, wala na sa kamay ng mga pulis, kinakailangan yung nasa kagawaran ng katarungan, Department of Justice, mga prosecutor, maglabas ng warrant. Opo. Pag lumabas ng warrant na yan, wala na siya. Pwede siyang puntahan sa bahay niya. Lahat ng bagay na, bibit-bitin siya, aarestuhin siya. For the time being, hindi ka namin pinababayaan. Mismong kausap na natin mataas sa Quezon City. Okay sa'yo? Tsaka natin pag-uusap na pag humarap na siya. Kasi makukuha siya. Sige po. Okay? Relax ka lang. Okay? Sige, alam ko naman madaling sabihin, relax. Pero pagtibayin mo ang dibdib mo rito. At kasi kilala ko itong district director to. Iba to eh. Iba na to. Okay? Nakikipagtulungan na kami. Alright? Opo. Hindi ka namin papabayaan dito. Kaya yung suspect na to, kilala mo kung sino ka ngayon ha? Mapapanood mo sa YouTube o napapanood mo ngayon. Magtago ka, kakalansingan yung bombolyas mo. Alam na ni General kung saan ang negosyo mo. Mga tauhan mo ngayon, pinagtatawanan ka. Kahit na umakyat ka sa PNP chief, hindi ka makakadating doon. Kahit na kung sinong husgadong isipin mo, patunayan mo. Kaya nga kung talagang wala kang kasalanan, dapat nagpapaliwanag ka na. Nagtatago ka Ganoon lang kasimple, kaya nakakabuysit. Kung si General ayaw kang pangalanan, pero nakikita na yung summary investigation, may pangalan na sa'yo, bibigyan kita ng puwang, maawa ka sa sarili mo, voluntaryong, hindi ko sinabing sumuko ka, magpakita ka. Dahil ang nag-iisang pambansang sumbungan, may tatak, serbisyo at tulong, tatak, bitag. Tatak Tulfo. Ibang Tulfo po ako, si Ben Tulfo. Ito po yung hashtag, ipabitag mo.